nyo. I hope you can Ayan. hear me. Ayan, How are maliwanag, you? sir. Loud and clear. Good afternoon. That's great. Oo. Magandang hapon. Oh yes, ito yung mga marami ba kayong hawak na ebidensya, no? Attorney Marvin, sa inyong pagpa-file ng reklamo, no? Sa Senate Ethics Committee laban kay Senator Francis Cheese Escudero kaugnay sa 30 milyong pisong donasyon noong 2022. Mula yan sa government contractor na si Lawrence Lubiano, sir. I have enough evidence. Number one, I have all the general information sheet which are relevant, which is the list of the stockholders of this company. And they all show that that company is 99.331% owned by Lawrence Lubiano. That's one. Number two, I have the audited financial statements of this company. I studied that 2022, 2024. Ang bone of contention to, 2022, 315 million ang nakalista sa retained earnings ng kumpanyang yan. Pagdating ng 2023, naging 280 na walang explanation. Pagdating ng 2024, ganun uli, 280, wala rin explanation. Oh. So there's a big question, what happened to the 35 million? Pangatlo, I have all the list of all the projects of this company in Sorsogon. No, when bago sila mag-donate, and about 720 million in projects, pagkatapos ng donation, lumobo to about 15 billion. Bakit ganun naman kabilis? Diba? That's a crucial evidence. And also, I have the list of all the other projects of this other company called Metro Waste, which is owned by Lubiano and which it's also gotten contracts during the pandemic with the province of Sorsogon. Tapos lahat ng mga project na to, Sorsogon lang lahat, parang paborito siya. Ang tanong ngayon, bakit naman nagkataong ganun? Diba? Porke ba nag-donate, nagkaroon ng maraming projects? O pagpalagay na natin ng depensa nila, that's personal money, etc. Pangalawa, kahit naman sinabihing personal money yan, sa rin yung kumpanya, sa rin yung nag-benefit dun, di ba? Kasi halos bubus naman yung kanilang fiction ng corporate reality o corporate fiction. Why? 99.33% pagkatapos ng financial statements, hindi pulido, hindi maayos. Ibig sabihin, ginagamit na lang yan na parang fakit, parang bulsa niya lang yan. Yung kumpanyang yan. Yan ang ebidensya ko. Oo. Pero Attorney Aceron, may iniimbestigahan na rin ito ng COMELEC. Nakausap namin si Chairman Garcia. Sabi nga niya, ito yung iniimbestigahan na rin nila. Ano po yung importansya? Bakit kailangan pa magkaroon ng ethics complaint? Bakit hindi na lang po hayaan yung COMELEC? Alam mo yung election law, COMELEC yan. Ang criminal case dyan, COMELEC ang magpa-file. COMELEC ang magsasabi kung merong basis. I'm not filing a criminal case. What I'm filing is an ethics complaint. I'm saying, ito bang ganitong klaseng gawain ng isang senador, Senate President pa man din, ay okay lang na gawin ng mga senador? Yan ang tanong ko sa Senado. Pag-isipan niyo yan, mga senador. Kapag ba ang isang senador ay binigyan ng donation ng isang contractor at pagkatapos yung contractor din nagkaroon ng maraming project in the billions of pesos, especially a Senate President who signs off all on this budget, is that actually the conduct of a senator? Itatanong ko lang ito, simple. No? Yan ba ginagawa ng mga likes of Jovito Salonga? Ginagawa ba yan ng mga dating Jose Jokto? Ginagawa ba yan ng mga Tanyada? Yan yung mga senador natin na pinagpipitagan. Yan ba, bakit ginagawa ng isang Sis Escudero yan? Tama ba yan? Yan ang aking tanong sa mga senador. This is an ethical complaint. This is an ethics complaint. Is that something that all senators should be doing? Tama ba yun? Yun ang aking tinatanong sa kanila. Kaya final ko sa kanila. Sa atin pa namang mga Pilipino, di ba, attorneys, Marvin, na yung utang na loob sa atin, di ba, parang napakalakas yung talagang ibinabalik natin yung magandang itinulong sa atin. Kaya nga 'di ba sinasabi sa atin na nako pag yaan ay nagbigay ng sa campaign contribution tumulong sa iyo, darating yung panahon na pag humingi rin ng tulong sa iyo, 'di ba? Ng pakiusap. Okay. Kailangan pagbigyan, 'di ba, yung mga pag nagbigay ng 30 million sa isang kandidato, susukuyan ka ng bilyones. Ano naman ang nangyari sa procurement law? Procurement law of the Philippines as amended. Dapat binibigyan. Dapat yan may merit. Ano na nangyari sa procurement 9184? Wala na bang ganyan? Bakit gano'n? Bakit ang senador pwede magbigay ng mga kontrata? Inaamin ba niya na binigyan niya ng pabor itong mga
contractor na to? Diba? Tama ba yan sa isang senador? Yan ba'y gawain ng politiko dapat? Kung lahat ng tao ay maggaling pala magnegosyo, bibigyan mo yung isang senador para magkanegosyo, papaano na ang walang koneksyon? Papaano na yung walang pambayad? Pero competent naman, magagaling naman. Diba? Alam mo, tingnan mo ang mga malalaking kontraktor sa Pilipinas. DMCI. I don't know these people, DMCI, EEI. Pumapasok ba sila sa ganyang klaseng kontrata? Pero yan, matitinik yan. Kontraktor na magbibigat yan. Bakit mas malaki ang kontrata nitong gobyernong contract na to? Samantalang mas competent itong malalaki. Hindi naman sa sinasabi kung hindi sila competent. Pero tinatanong ko, siya lang lahat nanalo sa lahat ng bidding sa Sorsogon? Bakit naman ganun? Di ba? Yan ang tanong. Bakit ganyan sa Pilipinas? Napakahirap magkontrata. Bakit napakahirap magnegosyo? Kailangan may padrino ka sa Senado para lumaki ka. Di ba? Yan ang tanong ko sa iyo. Papayag ka bang ganun? Para magkaroon ka ng kontrata sa gobyerno, magdodonate ka pa sa kanya? Bakit naman ganun? Nasilip niyo po ba yung mga proyekto sa Sorsogon? Oo. Nakalista yan. Nandun sa annex ng aking mga final sa Senate. May ghost project Nakalista. ba dito? Or may tapos o hindi tapos? Nakabinbing? Yan ang magandang imbestigahan ng Senado at saka ng ICI. Sa palagay ko, kung titingnan mo yung Sorsogon, kaya ba niyang i-absorb ang 16 total billion pesos of public works contract in 3 years? Ano yun? Araw-araw may gumagawa ng project doon? Lahat ng kalsada, paid ba? Lahat ba may flood control project? Bakit binomba ng ganong karaming pera ang Sorsogon? Di ba? Anong rational nun? Yan ang malaking tanong sa isang senador na pinagpipitakan ng Senate President. Ginagawa ba ng isang senador yan? Ikaw, palagay mo, ginagawa ba ng senador yan? Bakit naman ganun? Pero Attorney Aceron, hindi kaya nagkaroon lang ng lapse, hindi ito sinasadya, kumbaga, at saka nauna na rin namang inamin din ni dating Speaker Escudero na may kaibigan siya, pero wala namang pabor, nakapalit yung kanyang campaign contribution. Alam mo, pag sinabi ni Escudero, sinasabi ko kanina, itong donor na to, alam mo pa ng COVID, ang dami ng project. Meron isang kumpanya dyan, Metro Waste, Healthcare. Ang daming kinitang proyekto ng panahon ng COVID at 90% owner si Lubiano. So bakit naman gano'n? Bakit? Siyempre, hindi ko na siya masisisi dyan kasi panahon ng COVID. Ang ginawa ni President Duterte, tinanggal niya lahat ng restrictions ng procurement law. Kaya kahit sino pwede magkontrata. Diba? Bakit si Lubiano lang lahat ang nakakuha ng kontrata doon? O kaya bakit malalaki yung mga kontrata niya doon? Yan ang magandang tanong. At dapat yan, alam mo, hindi ko pwedeng i-file yan sa COMELEC kasi sa COMELEC, ibang standard of evidence eh. Pero sa ethics,